Ah, Ayon kay Congressman Raul Manuel, wow, 'di ba? Sidelight, mukhang break na nga ang Makabayan or at least yung ilang mga component ng Makabayan Bloc doon kay Speaker Romualdez. Pinagtatanggol niya ang Kongreso at si Speaker at ang sinasabi niya, hindi daw totoo na si Speaker at ang Kongreso ay involved dito. Ang nadulas dyan ay si Congresswoman Franz Castro, isa pa sa kanilang mga kasamahan doon. Kaya parang mahirap naman kung Erwin paniwalaan yung sinasabi ninyo. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Despite the fact na sinabi ng ating Pangulo na hindi siya panig at he feels na masyadong divisive yung charter change that was initiated by being done through People's Initiative, na hanggang ngayon very cloudy pa rin kung sinong may pasimuno, although ang pinaka magbe-benefit doon ay halatang halata naman na ang Kongreso yun. So, di ba? Kakaiba. So, today, nakita natin na tinutuloy pa rin siya at magsusumiti nga pa daw ng mga signatures or nakasumiti na yung iba ng mga signatures sa mga COMELEC branches para sa verification ng mga signatures na ito. Alinsunod dito doon sa RA 6735 na siyang pagsasabatas ng People's Initiative provision sa ating saligang batas. Ngayon, ayon kay Congressman Raul Manuel, wow, 'di ba? Sidelight, mukhang break na nga ang Makabayan or at least yung ilang mga component ng Makabayan Bloc doon kay Speaker Romualdez. Maliwanag po na, hindi sila palo dito sa charter change. But is it really just the charter change na hindi sila sumasang-ayon? O break na sila dahil hindi tumitigil, wala pa rin yung yung kasunduan tungkol dito sa peace talks. Okay. So, dahil tinutuloy pa rin ito, napilitan rin ang ilang mga kongresista na mag-deny. Tapusin muna natin. Yung kay Congressman Raul Manuel, ang sinasabi niya is, tuloy pa rin yan kasi ang plano daw ay iregalo kay Presidente Marcos bago mag-SONA itong complete na yung petition at tanggap na ito ng COMELEC and nakaschedule na ang referendum para dito. So, 'di ba? Meanwhile, ang ilang mga kongresista naman deny to death. Hindi daw totoo na Congress ang may pasimuno. Hindi daw totoo dahil according to Congressman Erwin Tulfo, siya yung comms ni Speaker at nagpupulong sila over other things at hindi daw yan napag-usapan. Sure, Mr. Congressman, parang maniniwala kami. Ay nako, unang-una, Congressman po kayo, yung pagsasabi ninyo na kayo ay comms ni Speaker or comms ng House, medyo unusual yan. Kasi binoto yung party list ninyo para kayo ay gumawa ng batas. At yung iba pang mga activities na kaakibat ng paggagawa ng mga batas na yon. Katulad ng pag-upo sa mga hearing, pagbigay ng privilege speech, and so on. Kasama po ba dyan ang pagiging communications team ni Speaker Romualdez o ng Kongreso? Parang hindi. Gayunpaman, nirerespeto naman natin si Congressman Tulfo. Pero unusual lang talaga yung sinasabi niyang ganon. At of course, pinagtatanggol niya ang Kongreso at si Speaker at ang sinasabi niya, hindi daw totoo na si Speaker at ang Kongreso ay involved dito. Well, sure. Pero kayo po ang bukod tanging magbebenepisyo dito sa inyong,
sa People's Initiative. Di ba? Natural, iisipin ng mga tao kayo magpasimuno niyan. Bukod niyan ay may nagsasabi naman ang mga local officials na ang nagtatawag ay mga kongresista or in particular ilang mga powerful na kongresista at tinatanong kung kamusta na yan at kung ilang at nagtutulak pa na kung ilang mga signatures ang dapat nakukuha o dapat makuha. Kailangan daw minimum ng 3%, pero dapat makapuno sila ng 12% para tuloy-tuloy na daw. Nakakaloka. Obviously, gusto nila yung 12% para hindi na ma-question yung petition nila. Ayan, sabi ni Ma'am Anita Aquino, sinabi na rin ni Erwin Tulfo, ni Kong Erwin noon, na walang impeachment kay VP Sara sa Congress. So, oo nga, gayon po man, ang nadulas dyan ay si Congresswoman Franz Castro, isa pa sa kanilang mga kasamahan doon. Kaya parang mahirap naman kung Erwin, paniwalaan yung sinasabi ninyo. At ang pinipresenta po ninyong ebidensya ay medyo self-serving. Ang sinasabi nyo, comes ako ni speaker at kasama ako sa pagpupulong, wala naman na pag-usapan na ganun. Talaga? Sure. Sure, sabi nyo pero ito na nga, so tinutuloy pa rin. Bakit tinutuloy? Diba? Kaya ba nilang sabihin, halimbawa, kaya ba ng Kongreso sabihan ng Presidente na huwag na po kayo makialam dito? Of course, pinanigan ni Presidente ang Senado. Ayon kay Presidente, senador din ako dati. At itong People's Initiative, yung pagkasulat niya, masyadong divisive. Of course, hearsay ang evidence natin dyan kasi ang nagkikwento lang ay si Senate President Migs Zubiri. At si Senate President, kino-quote lang niya ang ating Pangulo. So, as far as evidence goes, medyo mahina din yan. Ito sabi ni Phoenix, ang sabi ni BBM, stop na yung PI na yan, pero di rin nila ginawa. Ay, mahina talaga siya. So yun na nga, yun ang tanong ko dito sa Kongreso, sa mga nagtutulak nito. Malinaw na sinasabi na ng ating Pangulo, ayaw niya, malinaw na pinanigan na niya yung Senado, pero tinutuloy pa rin. Kung matuloy yan, kung maipasa yan, isasabihin na naman ng mga tao, ay, ano bang klaseng leadership yan? Hindi niya kaya? Hindi niya kaya mapagsabihan yung mga tao. Sinabi niya kay Senator Migs Zubiri, ganito, gumawa lang kayong resolution sa Senado at ipa-approve ninyo para pareho na sabay na kayo ng House. At harap-harapan, sinabi naman ni Speaker Romualdez kay Pangulo na, of course, hearsay din to, na susunod daw sila at of course, may statement din siya. At the same time, may isang ibang congressman dyan na nagsasabing, successful ang House kasi hindi naman daw gagalaw ang Senado kung hindi gumalaw ang Kongreso. O anong ibig sabihin nun? Di umamin sila yung gumagalaw dyan sa People's Initiative na yan. So, ito yung ang weird, So, ito na naman tayo, hindi sila magkaisa. Hindi rin, okay lang sa atin, hindi sila magkaisa, pero hindi tama yung mga kwento nila. Sinasabi ng ibang kongresista, hindi totoo yan, wala kaming kinalaman dyan. Yung isa naman, yay, panalo ang House, kasi kundi dahil sa amin, hindi gagalaw ang Senado. At the same time, sinasabi ng Presidente daw, na masyadong divisive yung sa House, water down yung boto ng Senado. O ganito na lang, yung simple na lang na na pag-amyenda ng saligang batas. So, may napansin ba kayo? Sabi ni Vintig, lahat ng gawain pag nalalay. Pero ito, napansin ba ninyo? Sila lang ang nag-uusap. Kausap ni Presidente si Senate President. Andyan si House Speaker. So, tayo yung nakapansin. Kung hindi nyo kung
naaalala ninyo, in fact, dito sa Luminous, tayo yung unang nagsabi, uy, itong People's Initiative, gusto nila pala mas mabigat yung powers ng Kongreso at hihina ang Senado. So, parang nagpi-People's Initiative kayo para dumagdag yung power ng Kongreso at halos sila na lang kakayanin nilang umarangkada mag-isa at makapag-propose ng mga pagbabago sa saligang batas with or without a discussion of the people. And that is something that I noticed. Usap sila ng usap. Hindi tayo kasali sa usapan. Kahit yung sinasabi nila, o yung economic provisions, yan ang babaguhin natin. Teka muna, tinanong nyo ba kami? Did you give us any reason kung bakit, sige, umpisahan na natin to. In fact, ang pinag-uusapan ng taong bayan, unang-una, kon-kon ba ito? Pangalawa, magfe-federalism ba? Magpa-parliamentary ba? Maggaganito ba? Hindi. Wala yun sa usapan. Sila, economic provisions. Ito kasi nga, ang naging, hindi magandang information campaign nung last administration. To be fair, hindi naman si Presidente Duterte ang nagsulong ng idea na kailangan baguhin ang economic provisions. May mga grupo lang na nagsasabing yung 60-40 kasi, yung 60-40, parang hindi binasa yung saligang batas. Yung primary protective mechanism yun para dun sa extraction ng natural resources natin. And of course, pinoprotektahan din natin with 100% Philippine citizenship na ang ownership of land. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.